Unang marka, expositional preaching habit, expository preaching. Ito ang pinakamahalaga sa siyama marka ayon kay Mark Dever. Sabi niya, ito ay hindi lang ang unang marka, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kapag nakuha mo ng tama ito, susunod na ang iba. Ano ba talaga ang expositional preaching? Simpleng kahulugan mula kay Mark Dever. Expositional preaching ay yung sermon na ginagawa ang pangunahing punto, main point ng isang talata o passage sa Biblia na siya ring pangunahing punto ng sermon. Hindi ito basta pagbabasa ng talata at pagdagdag ng sariling kwento o opinyon. Hindi rin ito verse by verse na commentary na parang lecture. May namiyan sa Bible study, pero hindi sapat para sa preaching. Ito ay paglilingkod sa salita ng Diyos, inilalantad, ipinapaliwanag, at inia-apply ang eksaktong ibig sabihin ng passage ayon sa konteksto nito sa Biblia. Pagkakaiba nito sa ibang klase ng preaching. Topical preaching. Pumipiling pastor ng topic, hala, paano maging masaya, tera at tagumpay, at naghahanap ng mga talata na sumusuporta sa kanyang punto. Madalas itong nakatuon sa gusto ng tao. Expositional preaching. Ang Biblia mismo ang nagdidikta ng topic at punto. Sinusundan ng pastor ang teksto. Hala, sunod-sunod sa isang aklat ng Biblia at inilalantad kung ano ang sinasabi ng Diyos doon. Bakit napakahalaga nito? Mga biblikal na dahilan. 1. Ang salita ng Diyos ang buhay at kapangyarihan. Second, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hebreo 4:12. 3. Ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Pedro 1:23. 4. Linisin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. 1:17-17. Ito ang paraan ng Diyos para bumuo ng kanyang bayan sa buong kasaysayan ng Biblia. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para lumikha at lumago ang kanyang mga tao. Tingnan ang Nehemias 8, kung saan binasa at ipinaliwanag ni Ezra ang kautusan. Pinoprotektahan nito ang iglesia mula sa mali. Kapag ang pastor ay laging nagsasalita mula sa kanyang sariling ideya, madaling pumasok ang mali o popular na aral. Pero kapag expositional, ang Diyos mismo ang nagsasalita, hindi ang tao. Pinapahusay nito ang pastor at ang iglesia. Pinipilit ang pastor na mag-aral ng malalim at magturo ng buong payo ng Diyos, hindi lang paborito niyang topic. Tinuturuan nito ang mga miyembro kung paano basahin at intindihin ng tama ang Biblia. Paano ginagawa ang isang expositional sermon? Karaniwang proseso. 1. Pagpili ng passage. Madalas sunod-sunod sa isang aklat, hala buong Mateo o Roma. 2. Pag-unawa sa teksto. Ano ang ibig sabihin nito sa orihinal na konteksto? Sino ang unang nakinig? Ano ang main point? 3. Pagpapaliwanag. Ipaliwanag ng malinaw at tapat. 4. Pag-a-apply. Paano ito nauugnay sa buhay natin ngayon? Ano ang ipinapatawag ng Diyos sa atin? Layunin. Hindi lang impormasyon, kundi pagbabago ng buhay tungo kay Kristo. Mga benepisyo ang iglesia, effects. Natututo ang mga tao kung paano intindihin ang Biblia ng mag-isa. Nagiging mas malalim ang pananampalataya dahil naririnig ang buong salita ng Diyos. Nagkakaroon ng tunay na pagkakaisa, pare-pareho ang naririnig mula sa Diyos. Lumalago ang pastor sa pagkakilala sa Diyos, pinoprotektahan ng iglesia mula sa maling aral at itching ears. 2 Timoteo 4:3 Kafar. Praktikal na payo para sa iyo. Bilang tagapakinig, huwag lang pakinggan ang sermon para ma-inspire. Magtanong, ano ang sinasabi ng Diyos dito? Ano ang punto ng passage? Paano ito magbabago sa buhay ko? Ito ang tinatawag na expositional listening. Bilang pastor o leader, subukan mong mag-preach ng sunod-sunod sa isang aklat ng Biblia. Mag-aral ng mabuti, gamitin ang magandang commentary, at manalangin para maiparating ng tama ang mensahe. Sa iglesia, suportahan ng pastor na nagsisikap magturo ng expositional, i-share ang sermon, pag-usapan pagkatapos, at ilagay sa practice, buod sa isang pangungusap. Ang expositional preaching ay ang regular na paglilingkod sa salita ng Diyos sa paraang ang punto ng Biblia ang siyang punto ng sermon, upang marinig ng iglesia ang tinig ng Diyos mismo, hindi lang ng tao. Gusto mo bang laliman pa natin ito? Pwede nating pag-usapan mga halimbawa mula sa Biblia, Nehemias 8, sermones ni Pedro sa Acts, etc.
Paano magsimula kung ikaw ay pastor o preacher? Mga karaniwang pagkakamali, imposter sa expositional preaching, o kung paano maging mabuting tagapakinig. Sabihin mo lang kung ano ang susunod na gusto mong malaman o pag-aralan ng mas malalim.